Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Eto na po ang isa pang kaagapay natin. Silver medalist ng Malaysia noong kanyang kabataan. Ex-Philippine Navy at iba pa. Dito sa Margo TV Philippines. Margo TV Philippines. Gusto niyo bang malaman ang history ng ating batikang atleta? Tara na, kwentuhan tayo kasama si Victor Bonanza Salonga. Victor Bonanza Salonga. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa hapong ito dito po sa aking programang Sports Lang Tayo dito po sa Margo TV Philippines. Binabati ko ang aking mahal na kaibigan. Thank you po sa iyo aking kaibigan si Cecil Salvador sa yung sa ating last night at dinner time. Salamat sa iyo. Masarap talaga na pagkain dyan sa Mad Cafe dyan po sa Mindanao Avenue. Magandang hapon sa aking mga kaibigan mula Luzon, Visayas, and Mindanao, Valenzuela, and Caloocan. Hello po there sa aking kaibigan na si Ernesto Adap at dyan po kay Romeo My Team ng Capas, Pampanga. Kamusta ka kaibigan ko? Ngayon po, ang topic natin tungkol sa mga vloggers. Siguro meron dyan sa atin sa media. Sana po huwag niyo pong mamasamain sapagkat ng ating mga vloggers, tao rin po yan na meron mga pamilya. Siyempre po, kumakain din sila, umiinom ng mga drinks. Ito lang, gusto ko po sana i-share sa lahat ng mga kapwa natin media, mga vloggers, kasi meron po tayo kanyang-kanyang organization. Katulad ng mapapanood yung ito. Panoorin niyo po mga kaibigan. Ito po yun. What? Lako ng bahay mo kanya. Umuulan eh. Maganda na ako po sa inyo lahat. Jimmy Mendoza po from DCAL San Jose Radio at officials din ng Quezon City Hall Press Club. Kay Ate Lydia, kasi gusto ko lang nilamin to yung marinig din ng mga ibang kasama natin. Kinikilala ba ng National Press Club ang mga vlogger at online sa paglalabas ng mga balita? Ito ba ay kinikilala ng National Press Club? Kasi marami pong nagkalat ng mga vlogger tayo ngayon eh. At tulad sinasabi ng ating secretary, sinabi nyo rin na huwag basta-basta maniniwala sa balita. Kailangan suriin mabuti. Kasi huwag naman po ikakasama ng loob yung mga walang outlet na talagang masasabi natin may malaking network at na nagbibideo, nagbablogger ka lang. Sabi niyo mga athletes sila pa yung mas maaangas. Ang tanong, pwede mo ba kung masagot to para sa kaalaman ng lahat, sila ba ay kinikilala ng National Press Club? So, ang National Press Club po ay tumatanggap. Yung membership ng National Press Club ay mula lang po sa mainstream media. So, mula po sa print, radio, and broadcast. Once na naging member po kayo ng National Press Club at nawalan kayo ng entity, automatic po mapapasama kayo sa mga inactive list lang po. Pero once na naka-transfer kayo sa ibang publication or ibang company na legit naman po, yun po ay may babalik yung inyong membership. But for now, sabi ko nga po, we need to amend our constitution if we want to accept yung mula sa mga social media or vloggers. Kasi sa ngayon po, hindi pa natin tinatanggap as regular member of the National Press Club yung mga vlogger. Hello, may comment na po ko sa mahal nating kaibigan si Jimmy Mendoza. Kajumi, payo ko lang bilang kaibigan dito po sa ating sa social media.
siguro po nasagot ka na ng ating presidente ng National Press Club na si Lydia Bueno. Nasagot na rin. Pero meron pa rin sumagot sa iyong katanungan. Ito po ang sagot niya. Salamat po sa mahal nating kapatid sa media. Ito po ang sinabi niya na si Dave Baluyot. Mabuhay ka, kaibigan. Ito po ang sinabi niya sa comment mo, sa tanong mo. Sabi niya ito. Ang NPC ay isang organization ng mga journalists unless pasado sa kriteria ng NPC. Ang vloggers hindi magiging membro, pero ngayon may hiwalay na organization ang mga online vloggers na hindi kailangan magpa-credit sa NPC. Ika nga, to its own, kaibigan. Alam mo ka, Jimmy, sana wag mo na masyadong, kasi napansin ko, wag masyadong matayin ng mga vloggers. Sapagkat po ang vloggers, yan po'y sinuporta ng ating mahal na Pangulo na si BBM, Ferdinand Bongbong Jr. Marcos. Kaya, ka-Jimmy, hinay-hina lang po kasi hindi naman sila may nabanggit ka, sabi mo parang iba yung dating nila eh. Pero sabi ko naman, siguro tanggalin na natin yung sakit sa puso at inggit sa kapwa nating media. Dapat tayo magtulungan, sabi nga ni ma'am ng NPC na Lydia Bueno, magtulungan ng kapwa media at huwag magsiraan at magmahalan. Kung tayo magtulong-tulong at walang inggitan, uunlad po ang bansang Pilipinas. Kaya ka, Jimmy, hinay-hina lang po kaibigan. Maraming vloggers sa atin diyang magagaling pa sa atin. Ika nga. Congratulations pala sa nakatapos na Budapest sa World Cup Championship Athletic. Congratulations po kay Shea Carey Richardson ng United States, USA. Wow, talagang napakagaling niya. Pero kita mo ang kanyang beauty Black beauty. Tignan mo ang paso niya. Napakagaling talaga. Kaya congratulations sa Shea Carey Richardson ng champion sa 100-meter dash, 200-meter dash, and 4x1 World Championship sa naginap dyan sa Budapest World Cup Championship 2023. Kamusta ang aking kaibigan na si Jerome? Jerome, kamusta na po sa business natin yan? Ingat-ingat lang po ko dahil ang panahon ngayon medyo madulas. Kaya sa disgrasya, lagi po tayong mag-ingat, kaibigan. Tunghayan po natin si Romeo Maritim ng Kapas, Pampanga. Hello, Kabalen. Pontambenge, magloloko. Sabi niya, hindi laat kasi walang H sa Kamampangan. Walang H, kaya laat. Kaya kala mo maalat. Kamusta rin ang aking mga kababayan dyan sa Rizal Memorial Stadium sa larangan na athletic na ngayon dati naglalaro ngayon. Sila yung ngayon mga coach. Hello po coach dyan sa Rizal Memorial ang aking kasamaan si Elma Moros. Hello kaibigan. Kamusta na? Hello Ray. Ingat-ingat lang sa ating pagpapractice na long distance runner dyan sa Bulacan, Reynaldo Huevos, at saka si Narciso Alipio, si Ponga. Ponga, kaibigan, misa naman magkita tayo, ha? Kamusta naman si Romy Tuason? Wow! For the first time, nakita ko siya rito.
Katapos lang kanyang programa sa kanyang new sa kanyang talakayan na natapos niya siguro sa kanyang adlib, ika nga. Sa mga player natin na sa Gilas team, congratulations po sa inyo at kayo'y bagamat medyo mabigat ang ating labanan dyan sa World Cup Viva World Cup Basketball na ginanap dito sa Araneta Coliseum and Philippine Arena. Magaling naman sila Pahardo kahit paano hindi naman tayo na umangat ng konti, pero lahat ng kanilang kagaling at kanilang assessment na binigay para sa bansa natin, pinakita naman nila ang kanilang kahusayan upang ipaglaban sa larangan ng basketball ang ating Viva Team Gilas. Mabuhay po kayo! Mula naman sa ating coach, nating mahal na coach na si Choi Reyes. Sir, wag po kayo malungkot. Ganyan talaga. Kaya nga, sports lang tayo. Kahit tayo natatalo, tayo lagi nakangiti. Kaya nga, sports lang tayo sa programa ni Victor B. Salonga dito sa Margo TV Philippines. Mabuhay po kayo. Bagamat ganoon mga kaibigan, ito si Choi Reyes, huwag natin siya masyadong personalin, ika nga. Hindi naman sa lahat ng bagay, may nananalo at mayroon natatalo. At saka hindi naman dapat isisi sa kanya. Kasi, mga kaibigan, kaya nga pumasok tayo sa sports para walang pikon, walang talo, tsaka hindi dapat isisi sa kanya ang pagkatalo ng Gilas team. Mantayakin niyo po ang mga kalaban natin, malalaki. Tayo po, malilit lang. Pero ginawa nila Pahardo, tsaka nila Soto ang kanilang kagalingan upang labanan ang mga kalaban natin sa World Cup. Kaya huwag kayong mag-alala, meron pa naman bukas pa at sa mga bagong henerasyon na magtatanggol sa atin sa Philippine team upang tayo'y manalo. Di po? Huwag naman ganyan. Parang lagi kayo nagtatawanan Awesome! Kaya, congratulations sa iyo, Choi Reyes. Mabuhay ka bilang isang coach player na ating bansa dyan po sa Gilas team. Magandang hapon sa aking kaibigan na si Alipio Narciso. Mabuhay ka. Naalala ko nung tayo naglalaro pa dyan sa marathon dyan sa Valenzuela. Pagka ika nga wala kang pera, tayo lumalaban dyan sa mga kapistahan upang tayo'y magkaroon ng mga allowances. Kasi nung araw, napakahirap ng buhay. Nasali po kami sa long distance runner dyan sa marathon, sa bawat barrio pesa, may Kawayang Bulacan. Lahat po dyan sa Bulacan, sinusuid namin niya para manalo po kami sa larangan ng marathon. Kasama po namin dyan si Ernesto Adap, si Ray Huevos, Victor Huevos, tsaka si Romeo Salonga, at tsaka si may makasama mga Mabag Brothers. Kamusta na kasi Nestor Trump ang aming panlaban sa 1,005 meter run? Pagka may time kami dyan, dadalawin ka namin dyan sa bahay mo. Kung anong kalusugan mo ngayon, alam ko medyo, siyempre nagkakaedad tayo. Hindi naman sa lahat ng panahon ay malusob ang ating pangatawan. Minsan mahina, minsan malakas. Minsan meron na tayong konting nararamdaman. Kasi pagka natigil po kayo sa paglalaro, mararamdaman niyo po yung mga sakit sa katawan, yung mga nagkakaedad. Pero tuloy-tuloy pa rin ang bugso ng buhay.
Kala ipagpatuloy po natin yung paglalaro practice. Katulad maglakad-lakad ka lang dyan sa bundok, mga 1 oras lang. Payo ko na sa mga dating athlete, ganito po gawin nyo. Pag may time kayo sa 1 linggo, maglakad-lakad po kayo para yung mga pawis maka-toxic atin mailabas at maitapon. At tayo lagi minom ng mga vitamin C, maga matulog at magpahinga para ma-maintain po natin ang ating resistensya. Bukod sa lahat, lagi tayo manalangin sa Amang Diyos bago po tayo matulog at kailangan self-discipline pa rin. Iwasan po natin yung masyadong umiinom ng alak sapagkat yan nakakasama rin sa ating kalusugan. Lalo na ngayon pagka nagkakaedad tayo sa mga athlete, bawal talaga yung sobrang pag-inom ng alak. Kailangan magkaroon po tayo ng self-discipline sa ating mga katawan at iwas din tayo sa mga handaan. Minsan pagka nainom tayo, isa pa, cheers! Tapos eto na, hanggang sa malasing ka na at makakain ka ng mga cholesterol tulad ng sisig at crispy pata. Naku, ang lakas po niyan. Pampabata nga, sabi nga rin lang, wow! Delikado po yan. Baka masyadong mapaaga po tayo. Kaya po mga kaibigan, hinay-hinay lang po sa pagkain, mamantika. Hindi ko tulad ng mga Japanese, yung napunta po ako sa Japan. Ay, mantayakin niyo po, umiiwas po sila sa masyadong mantika. Sa Nihongo, abura. Bawal po masyado yung inom dito, inom doon, tapos inom ka ng mga mamantikang pagkain. Sapagkat pumapasok po sa ating kalamnan, sa ating ugat. Kaya tayo mga Pilipino, ang sakit po natin ay high blood. Yan, ingat tayo sa high blood. Tsaka yung masyadong matatamis, isa nga, para iwas po tayo sa mga diabetes. Yan, sa mga sakit natin, kailangan lagi tayo kakain ng prutas para yung puso natin ay lumalakas. Talagang lalakas po. Kasi po mga kaibigan, pagka kumakain po tayo ng prutas sa isang araw, kahit lang yung mangustin, mabili ka napadaan ka sa daan dyan, kahit 1 piraso, 2 piraso, napakalaking bagay na po sa buhay natin yan. Makakain tayo. Minsan naman yung mga grapes, pagka hinang-hina naman tayo, ito kainin nyo. Kumain po tayo ng apple, lalo pag hinang-hina ka na. Naalala ko yung nandun ako sa Japan, meron akong isang kaibigan hapon. Sabi ko, Tumadachi, hinang-hina na ako. Ano ba dapat gawin ko? Kumain ka ng apple, apuro, sabi niya. Sapagkat yung pagod mo yan, ay manunumbalik sa iyong katawan. Apple lang po ay napakalaking bagay na po sa atin. Ang mahal ko sa buhay dyan sa Japan, na namumuhay po na si Amelia Hiraosang, si Nenita Salonga, dyan sa Kasai, ang aking kapatid dyan sa Tokyo, Japan. Lagi kayong mag-iingat. Lalo ngayon, palamig na ngayon dyan. Bear na po ngayon. Pagka ang bear, tuwan-tuwa na ang mga Pilipino natin dyan, ating kababayan. Because pagka bear na, lumalamig na. Wala na pong summer. Kasi pagka summer dyan sa Japan, ay napakagrabe po talaga. Napakainit, sabi nga nila. Atsui, sugoy ne, sugoy, atsui. Pero ngayon, bear, palamig lang mga kaibigan. Kaya ingat tayo, hinay-hinay lang sa ating paglalakbay. Lalo ngayon, bakasyon po kayo dito sa Pilipinas. Dito po sa atin, masyadong nag-uulan at saka baha. Ito nga kaibigan si Reynaldo Huevos, kalilibing lang po ang aming mahal na ina si Cleope Ramirez Huevos, ang mahal naming ina. Matayakin niyo, maghapon nag-uulan. Bago po siya mailibing, kailangan buhatin pa namin siya. Siguro may kulang-kulang gatuhod siya, lilibing na siya
Buti na lang po tumigil ang ulan, nakisama, at maayos na po, nailibing na po ang aming mahal na ina na si Cleope Ramirez Huevos. Kaya Ray, huwag kang malungkot, condolence ulit sa'yo. Lagi kang mag-ingat at tuloy lang, buksang buhay, ganyan. Ang mga pagsubok, dumarating yan parang bagyo. Kailangan labanan natin yan. Salubungin natin sila. Huwag po kayong papatalo sapagkat ang problema ay kakambal na po ng ating buhay. Kaya Alipio, ikaw ay long distance ng Bulacan. Congratulations sa iyo. Yung mga panahon natin, talagang di kita abutan dyan sa marathon. Yung pala kahabol ko sa iyo, hindi pala ako long distance runner, kundi isang sprinter. Isa akong 400 low hardest ng panlaban ng ating bansa. Kinakamusta ko si Justo Dabunda. Nasaan na ngayon si Justo Dabunda, ang panlaban ng Philippine team na nooy panlaban ng National Capital Region, panlaban ng Gintong Alay, Gintong Tagumpay, at ng ating Pilipinas. Sila yung mga representative ng ating bansa na pinanalaban sa iba't ibang lugar sa buong mundo, katulad ng Hawaii. Siya po yung nag-champion dyan sa Milo Marathon na nakasama niya si Guillermo Padilla, si Wilfredo Pagdanganan. Yan po yung mga kasama niya, tsaka si Leonardo Iliot, tsaka si Jimmy De La Torre, ang kanilang mga kasamang long distance runner nung araw. Sila yung malalakas ngayon. Kaya congratulations sa inyo noon. Bagamat mga may edad na rin tayo, huwag po kayo mapatalo. Tuloy-tuloy pa rin ang buksan ng buhay. Tuloy pa rin natin ang exercise upang katawan natin ay lumakas. Sabi nga ni Yoyo Villame, mag-exercise tayo tuwing umaga para ang katawan natin ay sumigla. Kaya ganoon lang mga kaibigan, bilang isang athlete, ako bilang isang athlete ng Philippine team dyan sa 400 low hardest na panlaban po ng Philippine Navy. Kasi ako yung number 1 sa Philippine Navy. Kami po yung laging champion sa overall champion sa AP. Diyan po sa Armed Forces of the Philippines. Sapagkat nakikita ko nung mapanahon yun do sa Philippine Navy, ang mga kalaban pa namin dyan Philippine Air Force, Philippine Army, Philippine Coast Ballari, kami ng Philippine, kami naglalaban sa larangan ng sport. Kami naglalaro lang, hindi naglalaban. After ng laban namin, champion kami magkakaibigan din sa larangan ng track and field na laging ginaganap dyan sa Rizal Memorial Stadium. Congratulations nga pala sa ating dating walk champion na sa walk ko to na si Master Sergeant Manuel Uyaw ng Philippine Army na ngayon po ay naka-assign dyan sa DND, dyan sa headquarter, dyan sa Quezon City. Kaibigan Manuel, bagamat kung may time ka, misa naman magkita rin sa Margo TV. Sabi mo, mag-guesting ka naman rin sa Margo TV Philippines na misa naman ma-interview ka at paunlakan mo ko, talakayin natin ng mga laro mo noon at ngayon. At saka makasama na natin si Salazar, yan, yung mga coach ng Philippine team na minsan yan, na siya ay nag-coach dyan sa katapos lang po ng palarong pambansa dyan sa Marikina City na pala dati, Rizal. Marikina City. Kamusta na rin ang aking mahal na kapatid na si Romy Salonga? Hello, kamusta na dyan sa Valenzuela, Metro Manila. Valenzuela City. Na ngayon ay dating athletic din, dati ang laro ni Romy Salonga, javelin throw. Ako naman 400 low hurdles. Ang mga kasama ko dyan, si Ernesto Adap, ang aming mahal na kaibigan sa long distance runner. Ayan ang mga panlaban namin nung araw. Sa babae naman, walang iba ang panlaban namin. Kilala niyo po yun. Walang iba kundi si Lydia De Vega nung araw. Yan ang superstar sa amin sa larangan ng track and field. Sapagkat itong track and field ay laro po ng mga mahirap at ma-develop
ang aming sports at malibre kami sa kanya-kanyang school sa varsity. Sapagkat kung ikaw ay magaling, kukunin ka ng school upang pag-aralin ka nila at pagka merong mga dual meet, ikaw ay represent ng yung mga school, panlaban. Libre po lahat yun. Meron kayong mga allowances, libre po ng stay. Meron kayong mga condominium, meron kayong mga pag-stay sa bawat school. Dapat po, yung mga panahon yun, wala. Medyo mahirap ang mga panahon namin dahil walang cellphone. Pero ngayon, mga kaibigan, todo na po ang suporta ng ating mahal na Pangulo sa mga atleta ng ating bansa. Kaya maswerte po kayo, kaya pagbutihin nyo. Nangako ang ating Pangulong Bongbong Marcos na susuportahan niya ang mga atleta sa kanya-kanya rehiyon upang mamili at kung sino mga naging number 1 at naging champion, sila po ang tutulungan ng ating mahal na Pangulo. Kamusta na rin ang aking dating coach na si Renato Unso. Coach, sorry alam ko naman, sports lang. Walang pikunan. Kaya nga, sports lang tayo. Bawal ang away sapagkat ikaw ay naging coach ko. Kaya, sports lang tayo, kaibigan, dito sa aking programa. Kung misa naman, coach, kung may time ka, misa maimbitahan kita dito sa Margo TV Philippines. Dito po sa amin programa. Kung may time ka, magkita po tayo. Kinakamusta ko rin ang aking mga tumadachi dyan sa Japan na si Arthur Geronimo. Na ngayon, balita ko, wala na siya sa Japan. Kauwi niya lang, umuwi na rin sa Caloocan City. Na ngayon, may kanya-kanyang business. Ang kanyang business po ay isang resort dyan sa Paho na nagtayo siya ng kanyang business. Meron siyang dati nakita ko meron siyang 5 unit ng taxi, meron siyang mga paupahan upang ma-maintain naman ang kanyang pagsisikap na pag-uwi niya ng ating bansa sabi niya magbi-business nga raw siya. Ang programa ko ito alay ko rin sa aking mga mahal kong kaibigan, sa mga player, sa mga athletic, sa mga atleta na mahalin niyo po ang inyong sarili kung saan po kayo dako magpunta. Number 1 po lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos na tayo ligtas, na sa mga disgrasya lagi tayong maiwasan, lagi po tayong manalangin. Huwag niyong kalilimutan ang ating Amang Diyos na laging lagingat at nagmamahal sa bawat Pilipino. Salamat po ang Amang Diyos sa hapong ito. Ako ginabayan mo, binigyan mo ko ng konting katalinuhan upang isuwalat ang mga sa larangan ng sports, sa mga kaibigan ko, kung paano magmahalan. At saka tapos lang po dyan sa sitio lang nagkaroon po ng event dyan. Sabi po ni Lydia Bueno, mga kaibigan na tayo mga kapwa media natin, dapat magtulungan tayo. At kung mayroong mga fake news, iwasan natin. Dapat isiwalat po natin na ating mga balita ay totoo. Huwag po yung mga mali. At saka respetuhin po natin ang ating mga kapwa media. Huwag natin sisiraan, sabi nga po niya. Ganun doon po si Yusek Paul Gutierrez. Sabi niya, mga kaibigan ko sa media, mga reporter, mga journalist, sa iba't ibang dako nating bansa, sabi niya, hindi ko kakayanin itong ibinigay sa akin na tungkulin na siya'y in-appoint ng ating mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos. Magtulungan tayo sapagkat kung tayo magtutulungan, uunlad po ang ating bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga programa, sa kanya-kanyang programa. Tayo po minsan magkamustahan at magmahalan sa bawat isa
sa sambayan ng Pilipino para sa ganoon ay tayo umunlad at magkaisa at magmahalan. Siguro pinaka-debut siguro magmahalan at magtulungan sapagkat kung tayo magtutulungan at magkakaisa po tayo, ika nga sabi sa hapon, daki simite. Sa Tagalog po magyakapan tayo upang sa ganoon ay tayo'y umunlad. Kaya kita niyo po ang bansang Japan kaya maunlad kasi po sila nagtutulungan, hindi nagsisiraan, nagmamahalan. Pagkatrabaho-trabaho, walang personalan. Pagka alam mo ang kapatao mo dyan Pilipino, nahirapan, tulungan mo. Ginito po sa amin programa dito sa Margo TV Philippines. Yan po sa amin ni Ma'am Maruha, ang aming presidente na si Jigs Magpantay. Tulungan natin ang mga kapwa nating media, nahihirapan dyan. Sapagkat kung tayo nagtutulungan at nagmamahalan, mas maganda at masarap sa kalooban. Kaya mga kaibigan, mga vloggers, alam ko po may kanya-kanyang kayo organization, tuloy nyo lang po, okay lang po yan. Sapagkat kung hindi naman kayo legit na media at mga journalist, tuloy nyo lang po yan. Sapagkat ang unang-unang sinuportahan ng ating mahal na Pangulo si BBM Marcos Jr. Kaya sa programang Sports Lang Tayo, Walang Awayan. Ako po'y magpapaalam na at sa susunod na bukas o sa makalawa ang aking programa dito sa programa sa Margo TV Philippines. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo, kaibigan. Dito po sa Margo TV Philippines. Salamat po sa inyo. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live